Pilipino kayo, hindi naman ganyan ang ugali ng mga Pilipino. Siguro, yung grupo naman nila, parang kung sino man yung iniidolo nila, parang sanay sa bayulente, sabi ni Yossi Castro. Napakababasto. Umalis na lang po, umiwas, baka manakit. Mahilig sila sa ganyan. Yun ba yung maganda? You're a liar, ma'am. You're a traitor. You are At dahil nakikita ko, parang nakikita sa na-inspire po ako, lumalakas ulit ang loob ko kahit mahirap ang trabaho, kahit mabigat. Hindi na balis. Ito nakita mo naman ang nagiging resulta. Pagka natulungan natin ng Pilipino, sila Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Nag-react na mga kababayan na interview na po ng mainstream media itong si Yossi Castro sa pambabastos ng mga DDS na nakabase doon sa Canada. Hinaras sila mga kababayan. Habang ang sabi ni Yossi Castro, gumagawa lang sila ng reels. Nagtatrabaho sila para sa PCO. Di ba? So nagsushooting sila doon sa Vancouver para sa coverage ng official visit ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, kukuha sila ng mga footages outside of the mga meetings. So naglakad-lakad sila sa labas para gumawa ng mga reels. Hinaras sila ngayon ng mga DDS. Sabi nga natin, yun ang ugali nila eh. Yung nagtatrabaho, hinaharas nila. Si Sara, na hindi man nagtatrabaho, sige lang ang pasyal-pasyal mga kababayan sa ibang bansa, lalo na doon sa The Hague. Palibasa, idol nila, hindi man nagtatrabaho, naninira pa, walang harassment, pinipraise nila, at gustong-gusto nila na magsalita sa mga interviews na kanilang ginagawa. Yung nagtatrabaho po para umunlad yung ating bansa, hinaharas nila. Ganun ang ugali nitong mga DDS. So ang gusto nila, yung hindi nagtatrabaho. Yung nagtatrabaho, pinagmumura nila. Sabi ni Yossi Castro, may freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangang maging bastos. Pilipino kayo, hindi naman ganyan ang ugali ng mga Pilipino. Siguro, yung grupo naman nila, parang kung sino man yung iniidolo nila, parang sanay sa bayulente, sabi ni Yossi Castro, sa grupo ng mga Pilipino na umunoy kumuyog sa kanya sa Vancouver, Canada. At sinabihan pa daw sila ng pangit. Yan o, magnanakaw at tinawag pa siyang pangit at sinungaling. Puro anya Mr. Maravillas, baliktad yung mga pinagsasabi nila. Nakita ko yung tingnan mo yung itsura ng mga kumukuyog kay Yossi Castro po. Mas maganda naman si Yossi Castro. Maganda po ang itsura ni Yossi Castro. Maganda pang ugali. Hindi bastos. May breeding. Pero ito pong mga DDS. Sa itsura po, sa standard na pagiging maganda, di ba, para sa atin yung maganda, dapat mistisa. Hindi man po mistisa yon, pangit. Sila yung pangit yung itsura, pangit yung ugali. Di ba? Pati yung pananalita nila, mga kababayan. Bisaya, mga kababayan. May tono. Hindi ko sinabi yung ang pagiging Bisaya. Normal man sa kanila yon na may tono. Pero, yung ugali, mga kababayan, talagang wala. Pangkanto. Yan yung harassment na ginawa po. Pwede mong sabihan yung president natin? Napakababastos. Sinusundan si Yossi Castro. Umiwas na lang po. Napakababastos. Umalis na lang po. Umiwas. Baka manakit. Mahilig sila sa ganyan. Yun ba yung maganda? You're a liar, ma'am. You're a traitor. You are
Nag-smile na lang si Yossi Castro. Sila ba yung maganda? Tingnan mo mukha niyan. Pati ugali nila pangit. Ma'am Claire, kumusta? Ah, Hindi mong sabihan yung president Grabe po. natin? walang mga modo talaga po. Walang breeding. Bibilin mo na lahat ng mga Parehas ng kanilang amo. Walang breeding. Mga bastos. Mahiya! Yan na. Yung accused po ng pagnanakaw, yung kanyang yung kanilang idolo, kaya nga may impeachment. Hindi man po sinasagot. Yung mga resibo po, puro piki, Mary Grace Piatos. So, puro baliktad yung sinasabi nila. Yan na. Your face is ugly than what you are. Because you're a liar. Ugly daw yung si Yossi Castro. Kita ninyo yan? Yan o. Malayo yung itsura kung physical appearance po. Ma'am Claire, kumusta? Pwede mong sabihan yung Ganon ka walang modo. Manang-mana kay Sara Duterte na walang modo. Yan o. Claire, anti-Claire. Please! Kaya, yan, humingi na sila ng tulong sa Canadian Police. Flood control projects come right now. Gustong manakit, butit sumaklolo. Yan o. Kapal ng mukha! Corrupt daw. Si Sara yung accused sa korupsyon. Ayaw magpaliwanag. You see, mga kababayan, ganyan sila kababastos. Yan o. Sinabihan ng police, stop harassing niya. Oh, come on. Harassing? Look what you did in the Philippines. No, we are not violent. Yan nagsabi mismo yung Canadian Police, stop harassing niya. Sinungaling! 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 Pangit! Pangit! Pangit-pangit daw. The massive corruption in the Philippines. She pocketed billions of pesos! Yes! Yeah! Yes! Maletaga! Yung one of the Maletaga! Sila yung pangit mga kababayan, yung pag-uugali. Malinaw na pangit na yung itsura, pangit pa yung pag-uugali. Si Claire Castro, mga kababayan, tingnan ninyo. Ano sabi dito sa balita? Si Claire Castro kinuyog ng ilang rallyista sa Canada. Sinalubong ng protesta, sinundan at kinuyog ng ilang rallyistang Pinoy si Palace Press Officer Yossi Claire Castro sa Vancouver, Canada. May bitbit din silang mga banner para ipanawagan ang pagpapanagot sa administrasyon sa umano'y katiwalian. Una ng kinuyog ng mga nagpoprotesta si President Bongbong Marcos nang makipagkita siya sa Filipino community roon. Diyan na Mr. Maravillas yung masasabi ninyo sa ginawang pagkuyog kay Yossi Claire Castro. Si Yossi Claire Castro kasi mga kababayan, very effective siya, press officer. Lahat ng mga kasinungalingan ng mga DDS, lahat ng mga kasinungalingan ni Sara Duterte, lahat ng mga kasinungalingan ng mga DDS senators, binabasag po ni Yossi Claire Castro. Walang lusot kay Yossi Claire Castro. Kaya napagbuntunan siya ng mga DDS, rallyistang DDS doon sa Vancouver, Canada. That is normal yung mga pagmumura ng mga DDS. Saan pa man magmana, kundi sa palamuran nilang dating presidente, si Digong, yung vice-presidenting walang modo na si Sara Duterte, like leaders, like followers, puro walang modo. Yossi Castro sinundan at pinagmumura ng mga OFW sa Canada. Ayan o, sabi diyan, Ma'am Claire, kumusta? Sabay, pakita ng placard nila,
pwede mo bang sabihin sa president natin, patulong na maimbestigahan ng flood control at drug control, ibalik ang pera. Binibili ninyo na lahat ng mga congressmen. Binibili daw yung mga congressmen, mga kababayan, na sumuporta sa impeachment laban kay Sara Duterte. Yun ang narrative, mga kababayan, ng mga DDS. Yun ang narrative ni Amy Marcos. Unang-una, mga kababayan, yung sa flood control investigation. Yung ating Pangulong Bongbong yung nangunguna sa pagpapaimbestiga. Gusto kasi nilang baliktarin yung kwento. Ang gusto nilang imbestigahan si Martin at si President Bongbong Marcos. Gamit yung mga peking mga testigo nila, yung mga 18 kargador. Si Digong, mga kababayan, malinaw. Inamin niya na massive yung korupsyon sa gobyerno noong kanyang panahon. Alam niyang pinagkikitaan ang flood control at may ghost flood control projects during his administration. Pero ang tanong natin, nagpaimbestiga po si Digong? Hindi po siya nagpaimbestiga. Ang nagpaimbestiga, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong. At sa pagpaimbestiga ng ating Pangulong Bongbong Marcos, may naibalik ng pera po. 500 million ang restitution ibinalik, mga kababayan, nabawi ng ating gobyerno. Mula sa mga district engineers tulad po ni Engineer Alcantara, ni Bryce Hernandez, pati sa pamilya Diskaya. Kasi sinubasta yung kontraktor, mga kababayan, na pumaldo. Panahon ni Digong, 2016 pumaldo. Di ba sinubasta ng ating gobyerno yung mga mamahaling mga luxury vehicles? Ayun, nakabalik na sa National Treasury. Niremit, mga kababayan, sa National Treasury yung pera mula doon sa ginawa bidding. Di ba bininta yung mga luxury vehicles? Nagawa yun ng previous administration para mabalik yung pera sa gobyerno. Walang ganon na nangyari sa previous administration. Kaya itong mga ginagawa po na mga akusasyon nito mga DDS protesters na sinasabi nila ibalik yung pera. Marami ng pera po yung naibalik at marami na rin yung nakukulong ngayon. Pero panahon ng inyong presidente ni Digong, may nakulong, wala, zero. At hindi siya nagpaimbestiga. Yung sa droga ninyo na sinasabi, drug control, si Digong po yung accused mismo ng control sa droga. And that was the result of the Quadcom investigation. Nag-promise si Digong na tatapusin niya in just 3 to 6 months. Hanggang ngayon po, seryoso pa rin, mga kababayan, yung problema sa droga. Pero nilalabanan ng Marcos administration. Pero walang namamatay. Bloodless campaign laban sa droga. Pero panahon ni Digong, ano nangyari? Bloody campaign. Kaya nga siya naharap sa kasong crimes against humanity at si Bato de la Rosa nagtatago. Di ba? So puro kayo fake news. Never na na-involve po sa droga yung Marcos administration. At sa flood control, siya yung nagsasagawa ng seryosong investigasyon. Kaya mali po yung inyong mga pinagsasabi. Pero hindi na kami nagtataka sa inyong kabastusan tulad ng pambabastos ninyo pagmumura dito kay Jose Clay Castro. Kasi nga, mga walang modo kayo tulad ng inyong mga leaders. Puro walang modo. Alam namin, kasi kaya nga si Sara Duterte na-impeach at magsisimula na yung impeachment trial by Monday. Wala na pong lusot. Di ba? Kaya kayo galit na galit kasi pinapanagot yung mga totoong sangkot dito sa kung ano-anong mga korupsyon sa gobyerno at kung ano-anong mga krimen. O ito, mga kababayan, yung mga bastos na DDS na hindi tayo nagtataka kung bakit sila mga bastos kasi nga like leaders, like followers. Yan o. Hindi naturuan ng magulang, puro mga walang modo. Yan o. Nagtatatakbo siya, papalapit kay Jose Clay Castro para murahin, bastusin, at proud sila. Viral. Pag sa kabastusan po, viral.
Laging viral kasi proud sila sa pambabastos nila. Puro walang modo po. Yan o. Kahit saan pumunta po yung DDS, bastos. Yan o. Hindi mo sabihan yung presidente na mag-resign na. Ang dapat po na matanggal at mag-resign kasi sigurado man lang po na guilty si Sara Duterte, walang pakinabang, inutil, di ba? Yan ang pagsabihan ninyo. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, na-achieve ng ating Pangulo yung upper middle income class status nang wala man lang partisipasyon si Sara Duterte. Upper middle income status ng ating bansa. Napakagaling ng ating Pangulo. Pagkatapos, sasabihan ninyo na mag-resign na. Si Sara dapat na mag-resign kasi inutil. Yan o. Puro false accusation po. Fake news. Yan o. Hindi pinapakita yung mukha. Proud na proud sila sa kabastusan nila. Ano? Bisaya. Ayan o. Sinusugod si si Yossi Castro. We have a big flood control project come right now. I think we can hear you without that. Okay. Same, we have Yung flood control scam nagsimula 2016. Never na nagpa-imbestiga si Digong. At ang mga sangkot, puro mga kalyado niyang mga senador. Di ba? Kaya galit na galit sila. Ginawang negosyo yung gobyerno. Ayan o. We don't. We are harmless. We are harmless. Nag-intervene na yung mga authorities. What we feel. Because she keeps on lying. She keeps on lying. Binabaliktad nila, she keeps on lying. Nagsisinungaling daw si Yossi Castro. Sila yung mga sinungaling. No, we are not violent. We're just... Ayan o. Pinigil sila ng mga Canadian police. Proud na proud yung mga bastos na DDS. Yan o. We just had enough. Yeah. It's too corrupt. Too corrupt government. I'm stealing the money of the Filipino taxpayer. I'm just a spokesperson. Italaya! Sinungaling! 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 Yan si Yossi Castro. She's enabling the massive corruption in the Philippines. Yes! Yes! Ganyan sila kabastos, kawalang modo. Shame on you! Liars! I am listening! Kita ninyo, proud sila sa pagmumura. Manang-mana sa leader nila. Tapos, dala-dala pa yung bandila ng ating bansa. So, ganun nila pinapahiya, mga kababayan, ang bandila ng ating bansa. Ganyan kawalang modo. We just want to express our Araw-araw binabasag ni Yossi Castro. O ngayon nga po, ang challenge ngayon ni Yossi Castro kay Sara Duterte, show up. Ayan o. Kaya kayo galit na galit kay Yossi Castro.
Malacanang to Sara, show up in impeachment trial to clear name. No naman po sinabi niya na she wants bloodbath at dito mapapakita anong kakayahan ng Vice Presidente upang sumagot sa mga katanungan or para harapin ang kanyang mga witnesses. Patunayan na siya ay malinis. Patunayan niya na malinis siya. Show up. Tama? Kasi pag hindi siya umarap mga kababayan sa impeachment trial, nagtatago lang siya at yung harap yung kanyang mga abogado lang, malinaw na guilty. Kasi pag hindi ka guilty, dapat umarap ka. Dahil dyan mga kababayan sa mga sinasabi ni Yossi Castro, yan ang dahilan kung bakit nang gagalaiti. Galit na galit ang mga DDS po kasi basag na basag yung kanilang mga palusot. Kahit araw-arawin ninyong pagmumurahin si Yossi Castro, hindi mababago ang kapalaran ni Sara Duterte. Mababago lang ang kapalaran niya kung magtatagumpay siya na baliktarin yung hawak na mga ebidensya ng defense. Ganon lang yun po mga kababayan. No amount of propaganda at mga rally at pagmumura ng kanyang mga supporters ang makakabago sa kapalaran ni Sara. Tama po mga kababayan? At matalino ang abogado itong si Claire Castro. Di ba? Ito yun, nag-react na si Claire Castro. Ano po yung nangyari kanina na sa ngayon nagva-viral itong video ninyo dito sa Vancouver? Actually, gumagawa sana kami ng reels para dito sa event na kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada. So gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. So, ngumiki ako, tinanong niya ako si Yossi Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So, kinuyog na kami, samantalang, kung tutusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. Correct. We're just doing our job, pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may mga Pilipino ganito yung ugali. Pero hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, Malinaw na DDS. Yung naratibo nila ay maleta. Yung naratibo nila magnanakaw. So, at sinabihan ako ng pangit. Sabi at sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, feeling ko sila yung sinungaling. So, Hindi niya sinabing feeling ko sila yung pangit. Ang feeling ko niya, sila yung sinungaling. Di ba? Mga kababayan, at least hindi sinabi ni na pangit na sila, sinungaling pa. May breeding nga, hindi nagsasalita ng gano'n yung tagapagsalita ng ating Pangulo, si Yossi Claire Castro. Di ba? may freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. Correct. Pilipino kayo, hindi naman ganyan na ugali ng mga Pilipino eh. How did you feel about that, Yusek? Did you Ganyan ang ugali pag DDS. Kasi yun ang natingala nila sa kanilang leader na walang modo, bastos. threatened at any point? At the time, dalawa lang kasi kami ni Director Robert Sol. Kasi nga siya yung kumukuha sa akin. Siya yung kumaga, sa kanya yung hawak yung camera. So director pala yung yung kasama niya, director ng Philippine Presidential Communications Office, ginawa niyang cameraman. Di ba? So ganun sila magtrabaho mga kababayan. Kahit director, ginawa niyang cameraman para gumawa ng reels. So, threatened. Nagtatrabaho sila. In a way, kasi dalawa lang kami. Hindi ko alam kung manalakit. Siguro yung grupo naman nila, parang kung sino man yung idolo nila, parang tanay sa bayolente. Yung pagiging bayolente. So, syempre hindi namin alam. Buti na lang, thank God, na pagtawid kasi namin, hindi namin alam na may mga police officers. So, pagtawid namin, so kinausap na namin sila kasi sumusunod sila eh. Diba? So, pero, kung ganyan talaga magiging ugali ng Pilipino, hindi kayo uunlad. So, Kaya hindi uunlad talaga. Kasi yon ang display ng masasamang pag-uugali. Nandyan sila sa ibang bansa para magtrabaho. Diba? At yung gobyerno,
tinutulungan sila. Hindi sila pwedeng magtrabaho dyan sa Canada kung hindi sila tinulungan ng gobyerno. At sinisikap ng ating Pangulong Bongbong Marcos na paunlarin ang ating bansa. Kaya kausap niya ngayon yung mga negosyante dyan sa Vancouver, Canada, para hindi na kailangan na magtrabaho sa ibang bansa yung ating mga kababayan. O kumbaga gusto nila magtrabaho sa ibang bansa, hindi dahil sila napilitan, kundi choice nila na magtrabaho sa ibang bansa. Di ba? Ang gusto ng ating Pangulong Bongbong Marcos, magkaroon ng maraming job opportunities dito sa ating bansa. Kaya kinakausap niya yung mga leaders ng buong mundo at this time sa Canada. At kausap niya ngayon yung mga negosyante sa Canada. Yan o. Sabi diyan, 1.9 billion US dollars investment is set to reinforce safe and responsible mining in the Philippines following a productive meeting between President Ferdinand Marcos Jr. and executives of Oceana Gold Corporation in Vancouver. The investment will support the extension of the operational life of the world-class DDPO Gold Copper Mine through 2037, leveraging the enhanced fiscal regime for large-scale metallic mining act and the Create More Act to improve capital efficiency. The project aims to optimize resource development while minimizing its environmental footprints across Nueva Vizcaya and Quirino Province. So nagtatrabaho yung ating Pangulo kasama si Yossi Castro dyan sa Canada. Pagkatapos pinagbabastos ninyo, yung hindi nagtatrabahong leader ninyo, yan ang gustong-gusto ninyo. Sige lang ang sweldo. Yan a strategic push to future-proof the country's digital workforce took center stage during the Philippines-Canada high-level discussion on information technology and business process management. An economic initiative is spearheaded by President Ferdinand Marcos Jr. in Vancouver, led by the Department of Trade and Industry. The high-level session focused on advancing the Philippine IT PBM sector up the global value chain by aligning with Canadian tech leaders to drive high-value investments in artificial intelligence, AI, software engineering, and specialized data analytics. So yan ang misyon ng ating Pangulo dyan sa Canada. Pagkatapos, pagbabastosin ninyo, di ba? Napakawalang iya itong mga pinagagawa ninyo. Yung leader ninyo, nagbiyahe, papuntang Dahig, puro lang pang personal yung lakad niya. Wala mang kausap ng mga leaders o mga businessmen o investors. Pag-uwi niya, laway lang mga kababayan. Puro laway, personal na laway. Paninira ang dala mga kababayan. Walang balik sa ating bansa. Ito yung ating Pangulong Bongbong with Filipino community sa Canada. O ito yung mga matitinong Filipino. O, tingnan ninyo. Pag matitinong Filipino, disente ang itsura po. Di ba? I-compare ninyo doon sa mga nambastos kaya, Yossi Castro. Malayo ang itsura po. Pag supporter ng ating Pangulong Bongbong, mga disente po ang itsura. Pag yung mga DDS po, parang mga ano po, bagong labas sa mental, parang mga askal, mga pusakal. Tingnan ninyo mga matitino na Filipino. Si Joey Albert, yung singer po, nandun, nakabase na pala sa Canada, nag-entertain doon sa pagbisita ng ating Pangulo with Lisa Marcos and other officials. Yan, si Joey Albert, mga kababayan. Pangulo na Republika Ito to, magsasalita yung ating Pangulo. President R. Marcos Jr. Kita ninyo, mga disente po ito, mga Filipino, magagalang. Hindi sila mga bastos, hindi kasi DDS. Sa inyo ang ating mga ibang kasama dito sa delegasyon ng Pilipinas dito sa ating bisita sa Vancouver, sa Canada.
Nandyan din po si Finance Secretary of the Department of Finance, Frederick Go. Ang ating Trade and Industry Secretary, Secretary Maria Cristina Roque. Ito pong susunod. Ito po yung nag-aalaga sa lahat ng ating mga kababayan na nasa kung saan kahit saang lupalop sa buong mundo. Yan ang mga inaalagaan niya, ang ating Migrant Workers Secretary Hans Leo Camda. Andito rin po at marami tayong pinag-usapan sa ating mga kaibigan dito sa Canada at kailangan kasama ang ating Secretary of the Environment and Natural Resources, Secretary Mitch Cuna. Ang ating napakasipag at mabibigyan pa ng karagdagang trabaho dahil sa dami nating inimpisa nung pagpunta natin dito, ang ating ambassador to Ottawa, Jose Victor Chan Gonzaga. Ang susunod po, dahil po marami po tayong ginagawa na cultural exchange mula sa Canada at sa Pilipinas, nandito po, National Commission for Culture and the Arts, Chairman Eric Sarudo. First Lady. Yan, dapat siya yung gawin nating susunod na Pangulo, si Lisa. Mas marami pang nagawa. Mas marami pang nagawa si Lisa Marcos kaysa kay Sara. Ang mga minamahal kong kababayan, ng gabi po sa inyo lahat. Nakakataba po ng puso at nakakapagbigay ng inspirasyon na makasama muli kayong lahat. Lahat po ng aming pinupuntahan ay tinitiyak po na makasama po yung tinatawag natin na Filipino community. At dahil nakikita ko, parang nakikita na na-inspire po ako, lumalakas ulit ang loob ko kahit mahirap ang trabaho, kahit mabigat, ay hindi na bali. Sabi ko, nakita mo naman ang nagiging resulta. Pagka natulungan natin ang Pilipino, sila ay sumisikat kahit saan mo dalhin, kahit saan mo ilagay. At ngayon, nandito hindi lang tiga Vancouver, kundi mga kababayan natin ang galing pa sa Victoria, Kelowna, Abbotsford, Surrey, Burnaby, Coquitlam, Langley, Delta, New Westminster, Fort St. John, Prince George, at iba pang mga syudad sa labas ng British Columbia. Meron pang galing Toronto. Meron galing Winnipeg, Alberta, Ottawa, Whitehorse in the Yukon, Yellowknife, Northwest Territories. Sa lawak ng Canada, ang pagkakaalam ko ay mahigit 30 beses ang laki nito kumpara sa Pilipinas. Isipin ko lamang na nagbiyahe kayo ng ilang oras upang makarating at makasama-sama tayo ngayong gabi ay isa pong malaking karangalan na umarap sa inyo bilang inyong Pangulo. Kaya naman, ako ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat para sa panahon na inyong binigay at sa inyong malasakit at pagmamahal na patuloy ninyong pinaparama sa ating bayan. Kayo ang nagbibigay ng karangalan sa ating bansa sa pamamagitan ng inyong maayos na pamumuhay at pakikisalumuha sa komunidad. Patuloy na pagpapahalaga sa mga tradisyon ng kulturang Pilipino. Mataas ang antas ng kahusayan at pagiging mabuting halimbawa sa inyong trabaho at sa inyong mahalagang kontribusyon sa ekonomiya ng ating minamahal na Pilipinas. Nagtungo ako rito sa Canada bilang pagtugon sa paanyaya ng pamahalaan ng Canada para sa isang official visit. At habang nandito ako at kausap ko hindi lamang mga opisyal ng pamahalaan, kundi pati ang mga business leaders, yung mga namumuno ng mga malalaking korporasyon dito. Ang una, pagka nag-hello,
Ang susunod ay nakumahal na mahal namin ang mga Pilipino rito. Napakagaling ng mga Pilipino rito. Napakabuti ng mga Pilipino rito. Except DDS. Napakasipag ng mga Pilipino rito. At yan po ay talagang Masasama mas ang mahalaga ugali. pa rin yan. Para sa akin, mas mahalaga kaysa sa yung napakalaki. Except DDS, na masama ang tulong sa ugali. ekonomiya. Ginastos si Ngunit, Jose Castro. pinapaganda po ninyo ang reputasyon sa buong mundo. Kaya't lahat ngayon, kahit saan kayo pumunta, dahil wala na akong napuntahan, matagal na akong umiikot, matagal na akong kung saan nakarating. Kahit saan ka pumunta, may Pilipino. At hulaan ninyo, saan kaya ba, isang lugar na napuntahan ko na walang Pilipino, wala pa ako napuntahan. Yung hindi mo akalain na may Pilipino, meron laging Pilipino. Kadalasan pa, Ilocano. Kaya po, noong mga alam mo naman ng mga Ilocano, kahit saan pupunta, para kahit yung malamig na lugar na nakakatog na kami, basta may trabaho, sige lang. Ganyan talaga ang ugali namin. Pero yun natuto, yun na sumasabay na lahat ng Pinoy. At talaga po, ay nakakatuwa. At hindi ko sinasabi, magaling ba yung Pilipino, okay ba sila? Wala akong sinasabi nila. Sila lang nagsasabi. Mahal na mahal namin ang Pilipino rito. At saka ang tingin sa inyo, hindi lamang kaibigan, kundi kamag-anak. Kasama na sa pamilya namin yung mga Pilipino niya. Kaya napakalaking pasasalamat ang inyong Pangulo sa inyong lahat. At dahil ay pinapatingkad ninyo ang pangalan ng Philippines sa buong mundo. Thank you very much. Maluwa-luwa si PBBM. Grabe. Yan po ang aking narinig nung ako'y nakipagkita sa mga opisyal dito sa Vancouver nung isang araw. Ay dahil nga po ay inimbita tayo ni Prime Minister Carney. At ang imbitasyon ay 2 beses nang nabanggit ni Prime Minister nung isa pang taon. At sa pag-uusap namin sa telepono nung Hulyo, nung last year, at pangalawa, nagkita kami nung Oktubre at nagkausap din kami sa Kuala Lumpur, Malaysia habang kami kasama namin sa ASEAN Summit. So, pagpunta ko rito, ay medyo kilala ko na siya dahil marami na kami naging usapan. Kaya lagi niya sinasabi, pumunta ka sa Canada dahil ang dami mong kababayan doon. Kaya sa awa ng Diyos, nagkaroon ng oras at ito, nakarating tayo sa Vancouver. Maganda naman po ang aming pagtitipon at marami kaming napag-usapan tungkol sa kahalagahan ng ugnayan ng Pilipinas at Canada sa larangan ng ekonomiya, enerhiya, pambansang seguridad, kultura, at sa ating people-to-people relationship. Napag-usapan din namin kung paano mapapalakas ang ating ekonomiya, mas mapabilis ang napalitan ng produkto at serbisyo, at mas mapapatatag ang seguridad hindi lamang sa ating bansa, kung hindi pinapag-uusapan na po natin ang buong Southeast Asia at saka Indo-Pacific region. As this year's ASEAN chair, our priority, the Philippines is the chair of ASEAN this year. Kahit po nagpapalit yan bawat taon. So napunta ngayon sa atin, turn ngayon natin, itong 2026. And as the chair of ASEAN this year, our priority is to advance the regional agenda of peace and security, prosperity corridors, and people empowerment under the theme, Navigating Our Future Together. The invitation that was extended to me by the Government of Canada recognizes the long-standing and enduring relationship between our two countries. Our diplomatic relations started 77 years ago in 1949. And this year, we mark the 70th anniversary of the establishment of the first Philippine Foreign Service post in Canada, the Philippine Consulate here in Vancouver. The Philippine Consulate here in Vancouver was established in 1956.
So happy anniversary to our team here in Vancouver. And 15 years later, this was followed by the establishment of the Philippine Embassy in Ottawa in March 1971. But the history between our two peoples, Canada and the Philippines, goes further back than that. The first recorded Filipino in Canada's records, Mr. Benjamin Benson Flores, arrived in Bowen Island here in British Columbia in 1861. Nasa ilalim pa tayo ng Kastila noon, 1861. This marks 165 years of people-to-people relations between the Philippines and Canada. Canada is home to the second largest Filipino diaspora in the whole world, with 1 million residents tracing your heritage back to the Philippines. So the foundation is strong and enduring in our partnership with Canada. And the path that we envision together moving forward is centered on strengthening our economic cooperation and people-to-people ties. Dahil dito, sa loob ng 2 araw, naging prioridad natin ang paglagda ng mga kasunduang nagpapatibay sa ating economic and people-to-people ties. Nilagdaan natin ang Memorandum of Understanding on Tourism Cooperation upang palaguin ang tourism sa pagitan ng Pilipinas at ng Canada. Upang palakasin ang kooperasyon sa larangan ng kultura at sining, nilagdaan din natin ang MOU on Cultural Cooperation. Upang linawin ang mga prinsipyo at pagtibayin ang magiging kooperasyon natin sa larangan ng enerhiya at likas yaman, nilagdaan din natin ang isang Joint Declaration of Intent on Energy and Natural Resources Cooperation. Dahil po, enerhiya at saka yung ating mining, dito pinakamalaking mining na mga korporasyon. Kaya ang Pilipinas, hindi pa natin nagagamit ng lubos ang ating kayamanan, our natural resources, kagaya ng mga nickel, mga copper. Kaya nagpapaturo tayo sa kanila dahil sila ang mga eksperto dyan. Isa pang napakahalagang dokumento na pirmahan kahapon, Joint Declaration of Intent on Cooperation on Labor and Migration na nagpapatibay sa prinsipyo ng equal protection and ethical recruitment in labor migration. This was followed by meetings and discussions with our Department of Trade and Industry, Department of Finance, key business councils, and Canada's leading companies in priority sectors. I am pleased to report that these engagements have advanced concrete commitments and investment opportunities, particularly in the areas of mining and critical minerals, IT, BPM, business processing, and other emerging industries that are likewise aligned with Canada's economic priorities as well. Ano po ang kalagayan nito? Para sa ating bayan, mas maraming trabaho at pagkakataong kumita ng maayos, mas maginhawang pamumuhay ng ating mga kababayan, at mas matibay na ekonomiya para sa ating mga pamilya. During my visit here, what struck me most was the generous and consistent appreciation and high regard of the Canadian people for the Filipino community. Totoo po yun dahil isa sa pinakamagandang mensaheng paulit-ulit kong natatanggap mula sa pamahalaan at mga mamamayan ng Canada ay ang kanilang pagkilala sa husay, sa sipag, sa malasakit at samahan ng ating mga kababayan na nanirirahan at nagtatrabaho dito. Kayo yun. Kaya maraming salamat ulit. Ayon na rin sa ating opisyal ng embahada at konsulado, ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa ating mga tradisyon at kultura, ang pagpapamalas ng malasakit at kabutihang asal, at ang hindi matawarang kontribusyon ng mga Pilipino sa iba't ibang sektor na palagi ang sinasabi na may namumuno sa pamahalaan at mga komunidad dito sa Canada
noong panahon ng pandemya ng COVID, ang katatagan at malasakit ng Filipino healthcare workers ay naging sandigan ng mga ospital. Samantalang, ang mga Filipino caregivers naman ang nag-aruga sa mga bata at matatandang nangangailangan ng kalinga. Hindi ito nakakalimutan ng Canada at madalas itong binabanggit sa akin. Filipino engineers, architects, other skilled trade workers such as insulators, welders, electricians are among those helping advance Canada's major plans and projects in the construction, oil, and energy sectors. The excellence of Filipinos is also recognized in the fields of education, social services, agriculture, and in the hotel, food, and tourism sector. Sa pamamagitan din po ng inyong mga Filipino community organizations at associations, patuloy ninyong binubuhay ang mga tradisyon at kultura ng Pilipinas kahit kayo ay nandito na sa ibang bansa. Aking napag-alaman na nitong nakaraang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, punong-puno ng ating mga kababayan ang mga makukulay at masasayang selebrasyon na ginanap sa iba't ibang probinsya ng Canada. Tulad po ng lahat ng mga overseas Filipinos sa iba't ibang panig ng mundo, kayo po ay tumataya at nagbibigay buhay sa kultura at ng mga sektor na ekonomiya na napakahalaga sa isang bansa. Kaya naman po, paulit-ulit kaming nagpapasalamat sa inyo. Kayo ang nagdadala ng dangal sa ating bansa at nararapat lamang na mabigyan kayo ng tamang serbisyo, maayos na programa at patuloy na pagsisikap upang maging mas matibay ang ating ekonomiya at ang ating kinabukasan. As I have said before, our goal is to continue strengthening our economy so that traveling or working abroad becomes a matter of choice, whether driven by personal aspiration or the pursuit of better career opportunities, not out of necessity due to lack of opportunities back home. Yan po ang ating hangarin. Yan po ang ating hangarin. Kaya patuloy natin pinapalakas ang ating kooperasyon at pakikipag-ugnayan sa mga bansang kaibigan natin tulad ng Canada. Gayon din sa pribadong sektor upang maisulong ang mas malawak na pamumunuan ng Pilipinas. Every collaboration means more livelihood opportunities and a better quality of life for Filipino families. Habang narito po kayo, asahan ninyo ng iba yung serbisyo at programa ng ating embahada, ating konsulado, kasama ng mga attached agencies kagaya ng Department of Migrant Workers, ang OWA, ang SSS. Dito sa Canada, the recognition of your professional licenses and credentials is of utmost importance. Nabanggit ko po ito sa Prime Minister. Practitioners are required to hold the appropriate license or certification in accordance with Canadian standards. That's why our officials continue to engage with the Canadian government to help make information, support, and process more accessible to Filipino nurses and other professionals. And our consulate offers free training activities as well, where our kababayans are able to receive training certificates that are valid and recognized by the Canadian government and employers. It's a positive development. This especially during this time where we need to continually upskill and retool ourselves in order to meet competency standards and cope with rapidly evolving job requirements brought about by technology. Mga kababayan, kayo ang magandang halimbawa at inspirasyon ng bawat Pilipino. Hindi madali ang mag-ibang bansa, ngunit sa sipag, katatagan at konkretong pagpaplano, sa pagmamahal ninyo sa pamilya at sa ating bayan, wala po kayong katulad. Kaya mula sa puso ko, muli, maraming salamat.
patuloy tayong magkaisa at itaas ang bandera ng Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang mga Pilipino dito sa Canada! God bless you all. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Muli, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Ayun yung ating Pangulong Bongbong Marcos with the Filipino community na lubos na sumusuporta sa kanya. Yung mga magaganda yung pag-ugali ng mga Pilipino. Yung mga DDS doon, yun ang mga walang modo. Kukunti lang naman, ilan lang naman yon. Hindi nga magsampo, mga kababayan yung mga bastos na mga DDS na OFWs. So, kukunting percentage lang sila, mga kababayan. Ang karamihan na nandun, mga Marcos supporters, magaganda yung ugali ng mga Marcos supporters. Hindi tulad ng mga walang modong DDS. Okay po, mga kababayan, ayan man lang po. Maraming salamat. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay yung mga OFWs na nandoon sa Canada. Bye-bye po. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.